Hindi ko malilimutan ang eksaktong sandali nang tiningnan ako ng anak ko nang may paghama. Nasa reception pa kami ng resort sa Boracay nang ibinigay ng front desk officer ang mga susi. Puno pa ng tuwa ang dibdib ko noon. Nanginginig ang mga kamay sa kasiyahan dahil natupad ko na ang pangarap na matagal ko nang pinapangarapin. Lahat ng pinlano ko sa loob ng maraming taon, ang tawa ng mga apo, ang lakad-lakad natin bilang pamilya, ang kainang magkakasama sa harap ng dagat, biglang nawasak sa isang maikling pangungusap na kasinlabot ng kalupitan. Matutulog ka sa kwartong panserbisyo, Tay. Kasama ng biyenan ko ang asawa ko. Kung ayaw mo, kunin mo na lang gamit mo at umuwi ka. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Naramdaman ko na lang parang lumapot ang hangin. Parang nawala sa paningin ang paligid sa gitna ng mga tawa ng ibang turista. Nagsalita ang anak ko na may lamig na kumpiyansa na taglay ng mga taong akala mo sila ang may-ari ng respeto. Matagal ko nang pinapangarap ang bakasyong iyon. Walang tigil akong nagtrabaho, nagtitipid ng bawat barya. Ipinagpaliban ang sarili kong pangangailangan para maibigay ko sa kanila ang isang linggong magkakasama. Pero noong sandaling iyon, naintindihan ko na mali pala ako. Bumili pala ako ng pwesto sa isang kwentong hindi na nila ako gusto. Naalala ko ang bawat gabi na bilang-bilang ko ang pera, bawat plano, bawat pangako. Ito na ang unang bakasyon natin bilang pamilya. Lagi kong sinasabi noon na may ngiti. Pero sa lobby ng resort na iyon sa harap ng dagat, naging basag na salamin ang lahat ng pinangarap ko. Malamig ang tingin ng manugang ko. Para bang inaayos ako kung gaano ako nakakabagot. Nalilito ang apo ko. Nakayuko ang receptionist. Hindi alam kung sino ang susundin. At ang anak ko, ang mismong anak ko, talikuran ako. Pero bago magpatuloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang kwento. Nakakatulong yan sa akin para malaman na sinusuportahan nyo ako at nag-enjoy kayo sa mga kwento ko. CJ, tuloy na tayo. Inilagay ako sa kwartong nasa likod ng resort, katabi ng mga silid ng mga staff. Amoy sabon, amoy basa, amoy kalungkutan. Makitid ang kama, sa pader naman nakaharap ang bintana, walang ilaw. Inilagay ko ang maleta ko sa sahig at naupo. Hindi ako umiyak. Sa edad ko, natuto ka na ring lunukin ang sakit ng walang ingay. Hayaan mong masunog sa loob ng walang makapansin. Isinara ko ang mga mata at naalala ko ang yumao kong asawa. Alam niya kung ano ang sasabihin. Ako, tahimik lang ang alam ko. Ideya ko ang bakasyon. Gusto ko silang tipunin lahat, anak ko, asawa niya, mga apo ko, at ang biyenan niya. Isang lalaking may peking ugali at ngiti na hindi ko kailanman naniwala. Nauna akong nag-book sa resort, binayaran ko lahat ng kwarto, pinlano ko bawat detalye. Pero pinilit ng manugang ko na sa biyenan niya, dapat ang pinakamalaking suite, dahil hindi na raw kaya ng katawan niya ang kahit anong hirap. At ayon sa kanya, sanay naman daw ako sa simple. Naalala ko noong maliit pa ang anak ko. Natatakot siya sa kulog kaya natutulog siyang nakayakap sa akin. Ipinangako ko sa kanya na palagi siyang may bubong. Hindi siya magugutom kailanman. Tinuruan ko siyang bumasa, magtrabaho ng marangal, rumespeto. Pero ang panahon, ang buhay, o marahil ang pride niya ang nagbura ng mga alaala na yon. Ngayon, para na lang akong bisitang ayaw nila sa bakasyon nila. Noong gabing iyon, lumabas ako para maglakad sa tabing dagat. Mainit pa ang buhangin, amoy alat at nakaraan ang hangin. Tiningnan ko ang mga ilaw ng resort mula sa malayo at naisip ko kung gaano karaming sakripisyo ang ibinibigay ng magulang para sa anak, pangarap, kabataan, ilusyon. At kung paano nila natutunan ng hindi namamalayan na tingnan tayo, hindi bilang magulang, kundi bilang sagabal. Naupo ako sa harap ng dagat at pinakinggan ko ang alingaw-ngaw ng mga alon. Sa tunog na yon, may nakita akong parang sagot. Hindi galit ang nararamdaman ko, disappointment. At sa ilalim noon, isang mapanganib na katahimikan. Kinabukasan, nakita ko sila sa almusal mula sa malayo. Natawa ang anak ko kasama ang biyenan niya. Nagpapanggap na perfect wife ang manugang ko. Tumakbo ang mga bata nang hindi ako tinitingnan. Kapag tumatanda ka na, napapansin mo na hindi namamatay ang pagmamahal sa sigaw, kundi sa kawalan ng pakialam. Sa pagwawalang bahala na dahan-dahang pumapasok, hanggang mabura ang pangalan ng pagmamahal. Lumapit sa akin ang waiter na may magandang ngiti. Gusto niyo po ba ng kape, senor? Opo, sagot ko. Inabutan niya ako ng may paggalang. Hindi alam na sa sandaling iyon. Siya lang ang tao sa buong resort na nakakita sa akin bilang tao. Habang umiinom ako, narinig ko ang sinabi ng anak ko na parang sumaksak sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit pang sumama ni Daddy. Lagi naman niyang sinisira ang lahat.
Tumawa ang manugang ko. Ganyan talaga ang mga matatanda. Ayaw tanggapin na wala na silang silbi. Isinara ko ang mga mata. Ayaw kong makita nila na nanginginig ako. Tinapos ko ang kape. Nag-iwan ng barya sa mesa at tumayo. Naglakad ako ng walang direksyon sa mga halway ng resort. Tinitingnan ang mga pamilya masaya, ang mga yakap, ang mga litrato, at naitanong ko sa sarili ko kung kailan ako leave na hindi nakasali doon. Noong gabing iyon, habang natutulog silang lahat, hindi ako makapikit. Pumasok sa kwarto ang alingawngaw ng dagat sa siwang ng pinto, at paulit-ulit sa isip ko ang mga salo ng anak ko. Tumayo ako, binuksan ko ang maliit na bintana at nilanghap ko ang hanging maalat. Kung ayaw mo, umuwi ka. Iyon ang sinabi niya. At gayunpaman, hindi ako umuwi dahil ang lalaking ako ay hindi tumatakbo. Naghihintay, nagmamasid, at kapag dumating na ang tamang oras, kikilos. Walang tunog na mas malupit kaysa sa tunog ng kawalang pakialam. Hindi ito sumisigaw, hindi sumasabog, tahimik lang nitong binubura ka. Iyon ang unang aral ko sa bakasyong iyon. Hindi palaging namamatay ng marahas ang pagmamahal. Minsan unti-unti itong namamatay, parang kandila na nauubos ng walang nakapapansin. Hindi ako sinisigawan ng anak ko at ng asawa niya. Hindi nila ako direktang ininsulto. Ginagawa lang nila akong parang wala ako. At sa edad ko, may sakit na puso. Mas masakit iyon kaysa sa anumang insulto. Noong umagang iyon, habang nag-almusal sila sa maindining, ako mag-isa sa likod kung saan mabilis lang umiinom ng kape ang mga staff bago bumalik sa trabaho. May isang babaeng waiter na nag-abot sa akin ng mainit na pandesal. Sa isang saglit, naramdaman ko ulit ang lambing na akala ko, hindi ko na mararamdaman. Nagkasalamat ako ng may ngiti at ngumiti rin siya pabalik. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero siya ang unang tao sa loob ng ilang araw na nagtrato sa akin ng may kabutihan. Mula sa sulok ko, nakikita ko ang pamilya ko sa kabilang salamin ng restaurant. Masigla ang usapan ng anak ko kasama ang biyenan niya. Isang lalaking matangkad, malakas ang boses, at peking ugali. Pinapanood ko siyang mabuti. Uri siya ng tao na gustong-gusto magmay-ari ng kapangyarihan, kahit sa simpleng usapan lang. At ang anak ko, na minsan ay sensitibong binata pa, parang hinahangaan siya. Ginagaya niya ang mga galaw, ang tawa, maging ang maliliit na pang-insulto. At ang manugang ko, simula-simula pa lang ay hindi niya ako gusto. Mula day one, para akong lumanggamit na sobra na sa kanya. Simple lang naman si Daddy. Narinig kong sinabi niya minsan. Ayaw ko siyang tumira sa atin, mahal. Mawawalan tayo ng privacy. Noon, tahimik lang ang anak ko. Pero sapat na ang katahimikan niya para malaman kong napili na niya ang kampo. Habang pinapanood ko silang tumawa, naalala ko ang ibang panahon. Noong bata pa siya at ako ang kanyang bayani. Tinatawag niya akong Tatay Malakas dahil kaya ko siyang buhatin at ikot sa ere. Noong 10 anyos siya, binigyan ko siya ng unang bisikleta. Nag-overtime ako para maipambili noon. Naalala ko pa ang mukha niya noon na puno ng saya. Ang payahong mukha na nangako sa akin na hindi niya ako kalilimutan kailanman. Nakakatuwa kung paanong ang mga alaala ay nagiging kutsilyo kapag tinitingnan mo mula sa kasalukuyan. Noong gabing iyon, pagbalik ko sa kwarto, sobrang kapal ng katahimikan na parang may bigat. Amoy chlorine ang kama. Amoy kulong ang mga dingding. Kinuha ko sa maleta ko ang gusgusing sobre. Ang confirmation ng buong reservation ng resort. Nakalagay doon ang pangalan ko bilang holder ng lahat. Full payment in advance, main suite at mga karagdagang kwarto. Ubos na halos ang ipon ko sa buhay, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Para makita ko silang ngumiti, para marinig ko ang mga apo kong sabihing, "Salamat, Lolo." Pero hindi dumating ang salitang iyon. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ko ang kisam. Kasabay ko ang malayong ingay ng alon at ang malabong tawa mula sa suete. Naisip kong tumayo, kumatok at ipaglaban ang respeto ko. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil naintindihan ko ang isang bagay. Hindi pwedeng ipilit ang pagmamahal. Kapag binilit mo, wala nang halaga. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa tabing dagat, nakita ko silang nagpapapicture. Lahat sila nakangiti, maliban sa akin. Ako ang multo na hindi dapat kasama sa frame. Nanatili ako sa malayo, pinapanood ko sila, hanggang narinig ko ang tanong ng 8 anyos kong apo. Bakit hindi kasama si Lolo? Sumagot ang manugang ko nang hindi man lang ako tiningnan. Kasi napapagod agad si Lolo. Mas mabuti pang magpahinga siya. Kasinungalingan. Hindi ako pagod, inilalabas lang nila ako. Naupo ako sa buhangin at tiningnan ang abot tanaw. Naalala ko ang asawa ko, kung paano siya magre-react kung buhay pa siya. Marahil iyak siya, o marahil gagawin niya ang ginagawa ko na.
manahimik at magmasid. May uri kasi ng katahimikan na hindi galing sa kapatawaran, kundi sa pag-iisip. At noong umagang iyon, nagsimula akong mag-isip ng iba. Sa oras ng tanghalian, lumapit ako sa restaurant ng resort. Kilala ko ng restaurant manager mula sa reception. "Senor, na-order na po ng pamilya niyo ang pagkain." Magalang niyang sabi. "Gusto niyo po bang maghanda kami ng hiwalay?" "Huwag na, salamat," sagot ko. "Kakain na lang ako sa iba." Naglakad ako papunta sa maliit na pier ng resort, kung saan may nagtitinda ng pandesal at pritong isda. Doon ako naupo kasama ang mga hindi ko kilala at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam ako ng kalayaan. Walang nakatingin sa akin ng may awa o paghatol. Walang utang na loob sa akin. Habang kumakain ako, narinig ko ang mag-asawang nag-aaway tungkol sa pera. Inirereklamo niya na masyado raw gumagastos ang biyenan. Sumagot siya na bakasyon lang naman. Pinanood ko sila ng hindi nakikialam. Pero nagtanim yon ng buto sa isip ko. Pera, pride, control. Ikot lahat doon. Noong gabing iyon, habang natutulog ang iba, lumabas ako para maglakad sa mga halway. Dumaan ako sa tapat ng suete ng anak ko. Naririnig ko ang mahinang tawa, ang salitan ng baso, malambot na tugtugan. At sa loob ko, may nagbago. Hindi na kalungkutan, isang malamig, maingat, at malinaw na pakiramdam. Akala ng mga tao, galing sa galit ang tunay na paghihiganti. Hindi. Ang tunay na paghihiganti ay galing sa katahimikan. Sa eksaktong sandali na tumigil na sa pag-iyak ang puso at nagsimulang magplano. At noong gabing iyon, sa kwartong panserbisyo, na may bintanang walang tanawin at matigas na kutson, nagsimula akong magplano. Madaling araw na ako, nagising sa tunog ng tubo. Tumutulo ang tubig sa manipis na dingding ng kwartong iyon. Paalala na sa mamahaling resort na iyon, isang anino lang ako. Sa labas, natutulog ang mundo sa malambot na kutson, sa puting kumot at mabangong unan. Ako naman, nakahiga sa magaspang na kutson, nakapalibot ng alingawngaw at katahimikan. Pero wala akong awa sa sarili. Iba ang nararamdaman ko, mas malinaw, mas matino, isang katahimikan na hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Kapag tumigil na sa pagsakit ang sakit, doon nagsisimula ang pag-iisip. Nagbihis ako ng dahan-dahan. May katahimikan ng taong wala nang inaasahan kahit kanino. Lumabas ako nang hindi gumagawa ng ingay. Walang tao sa halway, maliwanag lang ng madilaw na ilaw. Naglakad ako papuntang lobby at tiningnan ang salamin ng dagat sa malalaking bintana. May katahimikan bago sumikat ang araw. Parang natigil ang lahat. Naupo ako sa isang sofa at naghintay na sumikat ang araw habang pinakinggan ko ang malayong alon. Nagsimula nang dumating ang mga staff. May isang binatilyo na may asul na uniforme na nagulat nang makita ako. "Hindi kayo nakatulog, Senor?" Tanong niya ng magalang. "Sa edad, kaunti na lang ang tulog." Sagot ko na may ngiti. Nagkwentuhan kami saglit. Sinabi niya na ilang buwan na siyang nagtatrabaho roon. Kilala na niya ang bawat sulok ng resort, pati ang mga daanan ng staff. Nakinig ako ng mabuti, interesado sa bawat detalye. Hindi ko pa alam kung para saan ko gagamitin ang impormasyon. Pero may nagsasabi sa akin na malalaman ko rin balang araw. Nang umakyat ako sa restaurant, nag-almusal na ang pamilya ko. Nagkunwaring hindi ko napansin ang mga nakakabinging tingin ng manugang ko. "Tay, nakatulog ka ba ng maayos?" Tanong ng anak ko na parang may pang-insulto kaysa pag-aalala. "Parang hari," sagot ko ng mahinahon, kahit medyo matigas ang trono. Tumawa sila. Nagbigay ng sarkastikong komento ang biyenan ng manugang ko tungkol sa matatandang hindi marunong makibagay. Tiningnan ko siya ng may ngiti. Hindi sulit makipagtalo sa taong mayabang dahil lang sa pera. Pinanood ko ang bawat galaw, bawat salita, bawat tingin. Walang paalam na nag-uutos ang manugang ko. Tumango lang ang anak ko nang walang iniisip. Ginagaya ng mga bata ang tono nila. Parang nanonood ako ng drama kung saan wala na ako sa cast. Pero kakaiba sa mga drama, minsan mas marami ang alam ng audience kaysa sa mga artista. At ako, mula sa sulok ko, unti-unti ko nang kilala sila ng mas malalim kaysa sa akala nila. Noong hapon na iyon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinundan ko sila mula sa malayo, hindi bilang SCY, kundi bilang tatay na gustong maintindihan kung kailan nasira ang lahat. Pinanood ko silang magpose para sa litrato, tumawa, maglaro kasama ang mga bata. Mula sa labas, parang perpektong pamilya sila, pero kilala ko ang bitak. Narinig ko ang mahinang sinabi ng anak ko na nagpatigil sa dugo ko. "Pag-uwi natin, ibebenta ko na ang sasakyan ni Daddy. Halos hindi na naman niya ginagamit. Gawin mo na ang gusto mo, mahal," sagot ng manugang ko. Matanda na raw yon. Napatigil ako.
Huminga ako ng malalim. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kumpirmasyon. Dumating na ako sa punto ng buhay na hindi na masakit ang disappointment. Kumpirmasyon lang ito ng alam ko na. Bumalik ako sa resort. Tahimik akong umakyat sa hagdan ng staff at dumaan sa tapat ng opisina ng manager. Nakabukas ang pinto. Narinig ko siyang nakipagtalo sa isang empleyado tungkol sa mga canceled reservation. Narinig ko ang naiinip niyang tono at nakilala ko ang accent. Taga Bacolod din siya. Naghintay akong matapos siya. Kumatok ako at pumasok. Pasensya na po sa pag-abala, sabi ko. Bisita po ako dito, pero sa tingin ko may pagkakapareho tayo. Nagkwentuhan kami. Ricardo Salas ang pangalan niya. Sinabi ko na retired teacher ako. 30 taon akong nagturo. At naubos ang ipon ko para dalhin ang pamilya ko sa bakasyon. Naantig siya, nag-abot siya ng kape, at kahit hindi ko hiningi, may sinabi siyang nagpasiklab ng ideya sa isip ko. Kung may kailangan kayo, kahit ano, pwede kayong humingi sa akin. Dapat mas iginagalang ang mga matatandang bisita. Hindi niya alam, pero yon ang susi na magbubukas ng lahat ng susunod. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naglakad ako sa resort ng mabagal. Halos hindi nakikita. Natuklasan ko na sa service corridor. May side door papunta sa mga suite. Nakita ko ang security map sa dingding, ang mga kamera, ang cleaning routes. Nagmasid ako, naalala, na-memorize. Wala pa akong plano, pero hindi na ako ordinaryong bisita. Observer na ako. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Matagal ko nang hindi nakita ang ekspresyong iyon sa mukha ko. Mukha ng lalaking tumigil na sa pagmamakaawa ng pagmamahal. Kung ayaw mo, umuwi ka. Bumalik ulit ang sinabi ng anak ko. Ngumiti ako, pero iba na ngayon, dahil naintindihan ko, hindi ako alis ng walang bakat. Kinabukasan, nakasalubong ko ang manager sa almusal. Nakatulog kayo ng maayos? Tanong niya ng magalang. Opo, sagot ko. Nagsisimula na akong mag-enjoy sa resort. Nakakatuwa naman po, sabi niya habang nagbuhos ng kape. By the way, dagdag ko ng may kalkuladong katahimikan. May itatanong lang po sana tungkol sa reservation. Ano po kaya ang mangyayari kung magdesisyon ang holder ng account na baguhin ang mga charges? Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Kailangan gawin iyon ng holder mismo ng reservation. Siyempre. Ngumiti ako. Tama. At ako ang holder. Tumango ang manager nang walang hinala. Uminom lang ako ng kape. Tinikman ang bawat patak ng may katahimikan na nararamdaman mo kapag nagsisimula ka ng magkaroon ng kontrol. Noong hapon na iyon, habang nag-swimming ang iba, naupo ako sa balcony ng restaurant na may tanaw sa dagat. Hawak ko ang kopya ng resibo na may nakalagay na malaki ang pangalan ko. Manuel Rivas, holder ng General Reservation. Naroon ang patunay na lahat ng tinatamasa nila, mga kwarto, pagkain, karangyaan, dahil sa akin. Iyon ang magiging alas ko. Ang katahimikan ko ang magiging paghihiganti ko. Pero hindi pa panahon. Noong gabing iyon, nang patayin ko ang ilaw, naramdaman ko ang ibang bagay. Hindi kalungkutan, hindi galit. Mas dalisay, mas matulis. Layunin. At sa layuning iyon nagsimulang mabuo ang sorpresa na malapit na nilang makilala. Noong hapon na iyon, dahan-dahang lumulubog ang araw. Ginintuan at pinupula ang dagat. Naghahanda ang resort para sa them dinner. Kandila, puting mantel, malambot na tugtugan at baso ng wine na sumasalamin sa ilaw na parang perpekto ang lahat. Pero natutunan ko ng huli na ang perfectin ay palaging magandang maskara ng kasinungalingan. Buong araw ko silang pinanood. Uminom ang anak ko at ang biyenan niya sa pulside. Malakas ang tawa. Nag-uusap ng negosyong wala naman at hinaharap na hindi darating. Ang manugang ko, sa bagong damit, nag-utos sa staff na parang siya ang may-ari. Tumakbo ng malaya ang mga bata. Hindi nila alam ang bigat ng mga nangyayari sa paligid nila. At ako, dahan-dahang naglalakad, hindi nakikita, pero alerto sa bawat detalye. Nagbago na ako. Napansin ko sa mga hakbang ko. Sa paghinga ko, hindi na ako nakayuko, hindi na ako umiiwas ng tingin. Ang sakit na dating nakakadena sa akin ay naging mas malakas, naging katahimikan. Hindi ang katahimikan ng kapatawaran, kundi ng lalaking tumigil na sa pagmamakaawa ng pagmamahal. At ang katahimikang iyon, paradoksikal, mas nakakatakot kaysa sa galit. 8:00 ng gabi, puno na ang main restaurant. May orchestra na tumutugtog ng lumang bolero. Sinabi sa akin ng anak ko nang hindi man lang ako tiningnan na maupo raw ako sa ibang mesa para makapagpahinga ako. Hindi ako nakipagtalo, ngumiti lang ako at tumango. Pero pinili ko ang pinakamalapit na mesa sa kanila. Mula roon, kita ko silang lahat.
May nag-abot ng win mula sa manager. Courtesy po, Senor Rivas, sabi niya. Tumango ako ng mahina. Nagpasalamat at pinanood ko ang ibang bisita na sumuko sa gabi. Walang nakakaalam na sa ilalim ng katahimikang iyon, may nagbubuo na. Itinaas ng anak ko ang baso at nagtuos para sa pamilya. May mga paandar na sinabi tungkol sa pagkakaisa at mga sandali na kailangang pahalagahan. Palakpakan lahat. Pumalakpak din ako, pero sa loob ko, bawat salita niya ay guwang. Tay, wala ka bang sasabihin? Tanong niya habang nakatingin sa mesa ko. Tiningnan ko siya ng diretso. Ano pa ba ang masasabi ko? Anak, sagot ko ng mahinahon. Minsan, mas marami ang sinasabi ng katahimikan kaysa sa tuos. Biglang nawala ang tawa saglit. Nakita ko sa mukha niya ang halo ng discomfort at hiya. Hindi siya sanay na makita akong tahimik. Noon, kapag kinakausap niya ako ng may paghamak, ibinababa ko ang ulo. Pero noong gabing iyon, hindi ko ginawa. Nagbago ang tugtugan. Habang kumakain pa ang iba, lumapit ng mahina ang manager sa mesa ko. Lahat po konfirmada na, Senor Rivas, bulong niya. Tumango ako. Perfecto. Bukas ng umaga, bago mag-almusal, walang makakaalam. Umalis ang lalaki. Walang nakapansin ng usapan maliban sa manugang ko. Natiningnan ako ng may nagdududa. Palagi niyang gusto kontrolado ang lahat. Hindi niya matiis na hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan namin ng manager. Nagtanong siya ng pakunwari magalang. Usapang matatanda lang. Sagot ko ng may ngiti. Hindi mo may intindihan. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Maliit na galaw lang, pero sapat na para makita ang discomfort niya. Kumain ako ng tahimik, tinikman ang bawat subo. Sa labas, bumibira ang alon sa mga bato, at maganda sa pandinig ko ang tunog na iyon. Parehong dagat na pinakinggan ko noon ng buhay pa ang asawa ko. Ipinagmamalaki niya ako kung nakita niya akong ganoon. Tahimik, matatag, may-ari ng sariling kapalaran. Yumuko sa akin ang anak ko na may peking ngiti. Tay, sana bukas mas masigla ka. Gusto naming mag-family day. Siyempre, sagot ko, bukas ay araw na matandaan ng lahat. Totoo naman. Tinapos ko ang win ko at tumayo bago sila. Naglakad ako papuntang labas ng dahan-dahan. Iniwan ang mahinang usapan sa likod ko. Naramdaman ko ang mga tingin nila sa likod ko. Hindi pagmamahal, kundi pagkagulat. Alam nila na may nagbago sa akin. Kahit hindi pa nila alam kung ano. Umakyat ako sa itaas, sa staff area. May naghihintay sa akin na si Sebastian. Ang binatilyo sa asul na uniforme. Lahat ready na po, Senor, sabi niya. Walang makakaalam. Binigyan ko siya ng sobre. Salamat, anak. Hindi lang dahil sa favor, kundi dahil naalala mo sa akin na may mga kabataan pa rin na marunong rumespeto. Pumasok ako sa kwarto at isinara ko ang pinto. Naupo ako sa kama na may bukas na folder sa mga tuhod ko. Nasa loob ang mga kopya ng reservation, resibo ng bayad at mga dokumento na nagpapatunay na ako ang may-ari ng buong biyahe. May 3 sobre rin akong inihanda. Isa para sa anak ko, isa sa manugang ko at isa sa biyenan niya. Bawat isa ay may sulat. Tiningnan ko ang mga papel na parang tinitingnan ang eksaktong punto sa pagitan ng hustisya at paghihiganti. Buong buhay ko, nagturo ako ng values, nagbigay ng walang hinihingi. Pero minsan, kapag nagiging paghamak ang pagmamahal, kailangan mong ituro ang huling leksyon, ang leksyon ng respeto. Noong gabing iyon, bago matulog, naglakad ako papuntang balcony. Mula roon, kita ko ang walang tao na beach at ang salamin ng buwan sa dagat. Hanggang bukas, bulong ko. Hindi ko alam kung kanino ko sinabi, sa kanila, sa asawa ko o sa sarili ko. Sa pagsikat ng araw, lahat ay magiging ayon sa plano at malalaman ng pamilya ko kung sino talaga ang nagbayad ng lahat. May mga sugat na hindi dumudugo, pero hindi naman nagsasara. Pwede pang tumagal ang taon, kulubot ang balat, mabagal ang katawan, pero nandyan pa rin ang mga sugat na naghihintay ng tamang sandali para ipaalala sa iyo kung sino ka at kung gaano karami ang ibinigay mo sa mga taong hindi ka na naalala. Noong gabing iyon, nakaupo sa kulay-abo kong kwarto, hawak ang mga dokumento. Hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng ginawa ko para lang makarating sa bakasyong iyon. Lahat ng nawala ko dahil sa pagmamahal sa kanila. Pagkamatay ng asawa ko, naging walang laman na templo ang bahay namin. Siya ang puso ng lahat. Siya ang malakas tumawa. Siya ang kusang magluto ng may pagmamahal. Siya ang humihila ng kamay ko kapag sobrang bigat ng katahimikan. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa kasama ang anak ko na noon ay 20 anyos pa lang at gulong-gulo ang isip. Ipinangako ko sa kanya na hindi siya magkukulang kahit kailan. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Una bilang guro,
Pagkatapos bilang accountant sa maliit na kumpanya, hanggang humina ang kalusugan, pero hindi ako sumuko. Bawat barya na inilalagay ko sa sobre sa drawer ay may layunin, ang kinabukasan niya. Nang makilala niya ang magiging asawa niya ngayon, alam ko agad na may hindi tama sa kanya. May kislap ng ambisyon sa mga mata niya na tinatago sa edukasyon. Pero mahal siya ng anak ko at ayaw kong sumalungat. Tinuruan tayo ng mga magulang na magparaya dahil lang sa pagmamahal. Tanggapin kahit mawala ang anak. Sinamahan ko siya sa lahat. Kasal niya, unang bahay, pagsilang ng mga anak niya. Nagpahiram ako ng pera nang hindi umuusad ang negosyo niya. Ibenta ko ang sasakyan ko at naipit ang bahay na tinitirhan ko buong buhay ko. Lahat para makita ko siyang umabante. Pero habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago. Biro-biro na lang ang tawag, maikli na ang bisita, mekanikal na ang yakap. Ang manugang ko, palaging magalang, pero unti-unting naglagay ng distansya. Mabait naman si Daddy, pero nakakapagod. Narinig kong sinabi niya minsan. Natatak sa akin iyon na parang paulit-ulit na etyo. Ako na nagpalaki sa kanya sa mga kamay ko. Naging pabigat na. At kahit ganoon, tumulong pa rin ako. Ang bakasyong ito ang huling pagkakataon ko para maibalik ang nawala. Ibenta ko ang bahay pagkatapos ko mag-retire. Akala ko sa perang iyon ay makakapagbigay ako ng karanasan na magbabalik ng mga nabubulok na ugnayan. Akala ko gagaling sa dagat ang sinira ng panahon. Pero hindi nagpapagaling ang dagat, nagpapakita lang. Habang tinatamaan ng hangin ang bintana noong gabing iyon, naalala ko ang huling usapan namin ng asawa ko sa hospital ilang taon na ang nakaraan. Pangako, huwag mong hayaang patayin ng sama ng loob ang ilaw mo. Sabi niya ng mahina. Hindi ko hahayaan, mahal, sagot ko noon. Pero ang pangakong iyon, kahit hindi sinasadya, nasira sa sandaling narinig ko ang anak ko na pwede raw akong matulog sa staff room. Tiningnan ko ang mga kamay ko, hindi na gaya noon, matigas, may ugat, puno ng taon. Ang mga kamay na iyon ang nagbuhat sa katawan niya noong bata pa siya. Nagpirma sa admission niya sa universidad. Nagluto ng paborito niyang sabaw kapag may lagnat. At ang mga kamay na iyon ngayon ang naghahanda ng ibang bagay. Hindi pisikal na parusa, kundi leksyon. Isa sa mga leksyong alam ng mga lumang guro na ibibigay ng walang pagtaas ng boses. Inilagay ko ang mga sobre sa folder at sinilyo ko ng maingat. Bawat isa ay may ibang mensahe. Pero isa ang katotohanan. Lahat ng tinatamasa nila, lahat ng akala nila sa kanila, posible dahil sa akin. At malapit nang lumabas ang katotohanan iyon. Humiga ako at naalala ko ang apo ko. Siya lang ang sa kanyang paraan. May lambing pa rin sa akin. Wala siyang kasalanan. Inosente siya, dalisay. Sumakit isipin na lalaki siya na nakikita ang paghamak ng magulang niya sa akin. Na matutong sukatin ang pagmamahal sa silbi. Naisip kong mag-iwan ng sulat para sa kanya. Ipaliwanag na hindi vilain ang lolo niya sa kwento. Na minsan ang katahimikan ay pagmamahal din kahit parang parusa. Noong gabing iyon, nanaginip ako. Nakita ko ang asawa ko na nakaupo kasama ko sa harap ng dagat. Nakangiti siya. Tama na, Manuel, sabi niya. Hayaan mo silang matuto. Huwag mong sirain ang kaluluwa mo. Pero nang magising ako, naintindihan ko na hindi nasisira ang kaluluwa ko. Nagbabago ito. Taon akong humingi ng respeto sa salita. Ngayon, ipaparamdam ko sa gawa. Kinabukasan, hinintay ako ng lihim ng manager. Lahat ready na po, Senor Rivas. Na-update na ang mga reservation. Nagkasalamat ako sa pamamagitan ng pakikipagkamay. At tandaan niyo po, dagdag niya, nasa original account pa rin ang mga additional charges. Perfecto, sagot ko. Ituloy lang natin ng normal. Sa almusal, napansin ko ang kakaiba. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ng anak ko ng may pagkailang. Marahil naramdaman niya na hindi nakahinaan ang katahimikan ko. Marahil naramdaman niya na may lalim na hindi niya maabot. Nagkunwaring mahinahon ang manugang ko, pero matigas ang ngiti niya. Ang biyenan, kampante, nag-usap ng investments, walang kamalay-malay. Wala akong sinabi, tiningnan ko lang ang dagat mula sa upuan ko. Tinikman ang kape ng may kapayapaang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Natuto akong maghintay. Ang paghihiganti ay hindi biglaan. Ito ay mabagal, matiyaga. Parang relo na inaayos ang bawat GR para kapag dumating ang oras, eksakto ang lahat. Malapit na ang oras na iyon. Tiningnan ko ang anak ko sa huling pagkakataon at naalala ko noong yumayakap siya sa akin pag-uwi mula sa school. Noong sinasabi niya na gusto niyang maging katulad ko. Mahal ko pa rin siya. Pero kapag hindi iginagalang ang pagmamahal, nagbabago ito. At ang nararamdaman ko ngayon ay hindi galit, kundi hustisya. Tumayo ako ng dahan-dahan.
Nag-iwan ng tip sa mesa at lumabas ng restauran. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang sarili ko. Hindi na ako ang parehong lalaking dumating sa resort na naghahanap ng pagmamahal. Iba na ako, isang lalaking naintindihan na hindi ipinamimigay ang kapatawaran. Sabi nila, ang katahimikan ng matanda ay hindi laging kapayapaan, minsan estrategiya. At noong gabing iyon, habang natutulog ang resort, naintindihan ko na naging pinakamabuting sandata ko na ang katahimikan ko. Bawat salitang hindi ko sinabi ay naging matatag na hakbang papunta sa darating. 2:00 na madaling araw nang magising ako. Wala akong nanaginip. Mabigat ang katawan pero malinaw ang isip. Gising, maingat. Nagbihis ako nang hindi nagbubukas ng ilaw. Kinuha ang mga papel na nakatago sa ilalim ng kutson at lumabas sa hallway. Mamasa-masa ang hangin, halos makapal. Sa malayo, parang kasama ko ang tunog ng dagat. Parang sinusukat ng bawat alon ang tibok ng puso ko. Labirinto ng pare-parehong pinto ang hallway ng staff, pero kilala ko na ang daan. Si Sebastian, ang binatilyo sa asul na uniforme, ang nagpakita sa akin ng ruta kagabi. Ang hagdan sa likod na direktang papunta sa service corridor ng mga main-suite. Mula roon, pwede kang pumasok sa mga kwarto sa pamamagitan ng side door para sa cleaning staff lang. Nang makarating ako sa pinto, huminga ako ng malalim. Wala akong takot. Ang nararamdaman ko ay mabigat na katahimikan. Parang tumigil ang oras sa paligid ko. Kinuha ko ang master key na ipinahiram sa akin ng manager para sa emergency at ipinasok ko ng dahan-dahan. Ang click ng lock ay tuyot, halos seremonyal. Pumasok ako. Amoy mamahaling pabango, wine at labis ang hangin. Parang exhibit ng vanity ang suete ng anak ko at asawa niya. Nakakalat ang damit, mga baso sa mesa, nakabukas ang ilaw. Naglakad ako ng dahan-dahan, nagmamasid. Sa kama, nakita ko ang damit ng manugang ko na gusot. Sa sahig, nakalimutan ang relo ng anak ko. Sa ganoong kalat, may uri ng mayabang na walang pakialam. Parang sa kanila ang buong mundo. Lumapit ako sa desk at iniwan ko roon ang sobre na nakapangalan sa kanya. Hindi pa nanakot ang sulat ko, confession. Sinabi ko kung gaano ko sila minahal, kung gaano karami ang ibinigay ko, at kung gaano nila ako binigo. Pero ipinaliwanag ko rin na ang bakasyong ipinagmamalaki nila ay hindi regalo ng tadhana o sarili nilang pagsisika. Resulta ito ng mga taon ko ng trabaho, ng mga kamay ko, ng pawis ko. Ipinapaalala ko sa kanila sa pamamagitan ng numero at dokumento na lahat ng tinatamasa nila ay dahil sa akin. Pagkatapos, iniwan ko ang isa pa para sa biyenan. Kasama roon ang kopya ng kabuwang bill ng resort at simpleng mensahe. Marahil ngayon niya may intindihan kung ano ang ibig sabihin ng magbayad sa ipinagmamalaki mo. Panghuli, inilagay ko ang 3 sobre sa mesa ng sala sa tabi ng walang laman na bote ng tsampag. Para sa manugang ko, 1 linya lang ang laman na sinulat ko sa sarili kong kamay. Hindi matatayo ang kaligayahan sa ibabaw ng paghama. Lahat ng ibinibigay mo, sinisingil ng panahon. Tiningnan ko sa paligid sa huling pagkakataon. Wala akong hinawakan pa. Walang galit sa mga galaw ko, tumpak lang, halos surgical. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan at naglakad babalik sa hallway. Ang etyo ng mga hakbang ko parang invisible na orasan. Sa daan, nakasalubong ko si Sebastian. Okay lang po ba, Senor? Tanong niya ng mahina. Tumango ako. Perfecto, anak. Salamat sa tulong mo. Pwede ko po bang itanong kung ano po talaga ang ginagawa nyo? Walang masama, sagot ko ng may ngiti. Pinaalala ko lang sa ilan kung magkano ang halaga ng respeto. Tiningnan niya ako nang hindi lubos na iintindihan. Pero may malinis na curiosity na taglay lang ng mga kabataan. Tinapik ko ang balikat niya at nagpatuloy ako. Nang makabalik ako sa kwarto, 3:00 na. Naupo ako sa kama, nagbukas ng lampara at tiningnan ko sa huling pagkakataon ang mga kopya ng dokumento. Kompleto lahat, resibo, proof of payment, confirmation email, general reservation sa pangalan ko. Sa huli, hindi naman talaga tungkol sa pera, tungkol sa dignidad, na minsan lang nila ako tingnan ng walang pang-iinsulto. Pinatay ko ang ilaw at hinayaan ko ang pagod na talunin ako. Kaunti lang ang tulog ko, pero malalim. Kinabukasan, ginising ako ng mahinang ingay ng resort. Mula sa hallway, naririnig ko ang mabilis na hakbang, mga sigaw, malakas na pagsara ng pinto. Alam ko, kahit hindi pa ako tumatayo, natagpuan na nila ang mga sobre. Tumayo ako ng dahan-dahan. Naghilamos at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Iba na ang mukha ng lalaking bumalik sa akin. Wala nang lungkot o guilt sa mga mata ko. Katotohanan lang. Nagbihis ako ng puting polo na inilaan ko para sa araw na iyon
at lumabas papuntang restaurant. Makapal ang hangin, puno ng tensyon. Mula sa malayo, nakita ko ang anak ko na nakatayo. Gumagalaw ang mga kamay habang hawak ang mga sobre. Nakipagtalo ang biyenan niya sa manager. Maputla ang manugang ko. Hawak ang isang papel at bumubulong. Naglakad ako sa gitna nila ng walang pagmamadali. May katahimikan na nakakabigla. Walang nangahas na pigilan ako. Dumating ako sa mesa ko. Nagbuhos ng kape at naupo para panoorin ang eksena na parang nanonood ng bagyo mula sa tabing dagat. Tiningnan ako ng manager at binigyan ko siya ng mahinang tango. Naintindihan niya. Lahat ayon pa rin sa plano. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng buhay. Bagong sikat ba lang ng araw nang biglang nagkagulo sa resort na karaniwang tahimik. Sa halway, naririnig ang malalakas na boses, mabilis na hakbang, malakas na pagsara ng pinto. Dala ng hanging dagat ang kakaibang amoy, halo ng gulat at tensyon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Parang wala akong kinalaman, kahit lahat ng tunog ay kumpirmasyon na gumagana ang plano. Nang lumabas ako ng kwarto, unang mukha na nakita ko ay ang ng anak ko. Malalaki ang mata, gusot ang buhok at hawak ang sobre. Nilapitan niya ako ng mabilis, parang nasusunog ang paa niya sa sahig. Ano to, Tay? Tanong niya ng puno ng hindi paniniwala. Mga dokumento, sagot ko ng mahinahon, hinintay ko ang mga mata niya. Katotohanan lang. Katotohanan. Ulit niya na parang tumawa. Anong kleseng biro to? Hindi ako sumagot. Sa likod ko, biglang bumukas ang pinto ng suete at lumabas ang manugang ko. Maputla ang mukha at nanginginig ang papel sa kamay. Ikaw ang may gawa nito, sigaw niya, puno ng galit ang mata. Ikaw ang nag-iwan ng mga papel na to. Hindi papel, sabi ko ng dahan-dahan. Mga alaala, mga taon ng sakripisyo na nakalimutan nyo. Tumahimik ang halway. Pati ang mga staff na nagdadala ng cart ng linen ay tumigil para manood. Lumabas ang biyenan, ang lalaking palaging mayabang, may hawak ding sobre. Hindi katanggap-tanggap ito, sabi niya ng may arrogance. Wala kang karapatan, pinutol ko siya. Karapatan na ipaalala sa inyo kung sino ang nagbayad ng mga luho nyo. Na ipaalala na ang matandang walang kwenta sa paningin nyo, ang tunay na may-ari ng bawat plato na kinain nyo. Bawat kaman na inyong hinigan, bawat baso ng wine na inyong itinaas para magtoast. Nagbago ang mukha nila. Nakita ko kung paanong nawala ang arrogance. Naging takot ang pride. Bumaba saglit ang tingin ng anak ko at sa sandaling iyon ng katahimikan. Nakita ko ang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Hiya. Dumating ang manager na may matatag na hakbang. May dala siyang folder at profesional na katahimikan. Pasensya na po, sabi niya ng magalang. Pero kailangan nating linawin ang ilang bagay-bagay sa admin. Admin? Tanong na manugang ko ng kinakabahan. Opo, sagot ng manager. Ang holder ng general reservation ay si Senor Rivas. Itinuro niya ako ng mahina. Lahat po ng bayad, mga kwarto, pagkain, serbisyo, dinner, maging ang additional expenses, nasa pangalan niya. Kumalat ang makapal na katahimikan. Nawala saglit ang tingin ng anak ko. Pinisil na manugang ko ang labi niya na naghahanap ng sagot na hindi niya makita. At ang biyenan, na parang immune sa discomfort, umatras ng may gulat. Hindi pwede yan. Sabi ng anak ko na sinusubukang bawiin ang kontrol. Ako ang, wala ka. Putol ko ng mahina. Lahat ng akala mong sayo, binayaran ko. At ginawa ko yon ng may pagmamahal. Pero nagkamali kayo ng tingin sa pagmamahal bilang obligasyon. Walang imik na nagpatuloy ang manager. Dahil hiniling ni Senor Rivas na i-update ang accounts, lahat ng bagong charges, mga inumin, dinner at additional services, ay nailipat na sa main room, sa kwarto niyo po. Namutla silang lahat. Ano ibig sabihin niyan? Tanong ng manugang ko na parang kakagising lang sa panaginip. Na kayo na po ang mananagot sa natitirang balance. Sagot ng manager ng magalang pero matigas. Mga 980,000 na po. Nakabitin ang salitang iyon sa hangin. 980,000 na mutla sila. Hinawakan ng anak ko ang buhok niya ng desperado. Hindi pwede to. Tay, hindi mo pwede gawin to sa akin. Wala akong ginawa sa'yo, anak. Ipinakita ko lang sa'yo kung ano ako at kung ano ang pinili mong hindi makita. Naglakad ako papuntang teres ng restaurant, kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw sa ibabaw ng dagat. Sumunod sila sa akin nang hindi alam kung makikipagtalo o tatahimik. May bagay sa ugali ko na pumipigil sa kanila na parang mas natatakot sila sa katahimikan ko kaysa sa sigaw. Huminto ako sa harap ng dagat at tiningnan ko silang lahat. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang mga paghamak ng tahimik. Tinawag niyo akong luma,
walang kwenta, pabigat. Akala nyo walang hangganan ang pagmamahal ko, na pwede niyong yurakan ng walang kahihinatnan. Pero may hangganan din ang pagmamahal ng tatay. At ngayon, narating na natin ang hangganan na yon. Hindi nanginginig ang boses ko, walang galit, katotohanan lang. Sinubukan pang sumabat ng biyenan, pero pinigilan siya ng manager sa isang galaw. Yumuko sa akin ng anak ko, basa na ang mata. Tay, please, napunta sa maling landas to. Hindi, anak, ikaw ang napunta sa maling landas noong leave mo na akong tingnan bilang tatay mo. Nagsimulang umiyak ang manugang ko. Iyak na pakunwari, halos dramatiko. Hindi ko siya tiningnan. Kumuha na lang ako ng kape na iniwan ng waiter sa mesa na hindi alam ang nangyayari. Uminom ako habang nakatingin sa abot-tanaw. Naway magandang almusal sa inyo. Sabi ko ng mahinahon. Kailangan nyo yan. May mahaba kayong araw sa harap. At nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod ako at naglakad papuntang pier. Sa likod ko, lumakas ang ingay. Tanong, dahilan, tawag. Pero hindi ako lumingon. Pinainit ng araw ang likod ko at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakalakad akong magaan. Minsan hindi hinhingi ang respeto sa luha, ipinapataw sa gawa. At noong umagang iyon, naintindihan ko na hindi na ako ang matandang hinamak noong simula ng biyahe. Ako na ang lalaking nakabawi ng dignidad niya. Hindi ko pa nakita ng ganon kaputla ang anak ko. Nakatayo siya sa harap ng front desk ng resort. Gusot ang mukha at hawak ang gusgusing sobre. Pinapanood siya ng mga tao. Mga turistang naghihintay ng susi o nag-aalmusal. Tinitingnan ang eksena ng may curiosity. Hindi nila alam ang nangyayari, pero naamoy nila ang tensyon. At ako, ilang metro ang layo, tahimik siyang pinanonood, nakaupo sa tabi ng bintana. Umiinom ng kape ng mahinahon habang nagniningning ang dagat sa likod ng salamin. Nagsasalita ang manager ng mahina, ipinapaliwanag ang mga charges, itinuturo ang mga numero, binabanggit ang mga petsa. Bawas salita ay parang bato na bumagsak sa tubig. Sinisira ang katahimikang sinusubukan pang panatilihin ng anak ko. Ang manugang ko, nanginginig ang kamay habang hawak ang card na ibinabalik sa kanya ng receptionist ng paulit-ulit. Pasensya na po, ma'am, sabi ng binatilyo ng magalang. Pero hindi po approved ang transaction. Pinipilit niya, sigurado may error lang. Subukan nyo ulit. Sinubukan nila ng 3 beses. 3 beses ding lumabas ang salitang dinid. Sumulong ang biyenan sa dati niyang autoritatibong tono. Ipas nyo sa akin ng bill, sabi niya. Ayusin ko to. Tumango ang manager at inilagay sa counter ang folder. Nasa loob, maayos na nakaayos, lahat ng invoice, dinner, services, kwarto, bar consumption, private excursions, bote ng wine, lahat. Isang total na nagpapabigat sa hangin. Binasa ng lalaki ang mga papel at nang marating ang huling pahina, nawala ang kulay niya. Kalokohan ito. Bulong niya. Hindi ko babayaran ang ganitong kalaki. Tumayo ako ng dahan-dahan at naglakad papunta sa kanila. Tumunog ang mga hakbang ko sa marmol, mabagal, matatag, walang nagsasalita. Tunog lang ng alon sa labas ang pumupuno sa katahimikan. Huminto ako 1 metro ang layo at, nang hindi itinataas ang boses, sinabi ko, walang humihingi sa inyo na magbayad kahit ano hanggang sa pinili niyong hamakin ang nagbayad ng lahat. Tiningnan ako ng anak ko ng halo ng galit at desperasyon. Tay, bakit mo ginagawa to? Bakit? Ulit ko ng mahinahon na nakakabigla sa kanya. Kailangan mong marinig ang hindi mo gustong pakinggan. Hindi tungkol sa pera to, anak, tungkol sa respeto. Sinubukan pang panatilihin ang formalidad ng manager nang hindi komportable. Senor Rivas, gusto niyo po bang isara na natin ang main account? Opo, sagot ko ng walang pag-aalangan. Ilipat niyo po lahat ng gastos ng pamilyang ito sa kwarto ng anak ko. Pati lahat ng kakainin nila mula ngayon. Tumango ang lalaki at nagnote. Binitawan ng manugang ko ang card at tiningnan ako ng may galit. Malupit ka, sabi niya. Matandang mapaghiganti. Hindi ako sumagot. Ako ang lalaking kinuha niyo ang karapatan na makaramdam na tatay. Napuno ng luha ang mata niya. Pero hindi dahil sa lungkot. Luha ng kawalan ng kapangyarihan, nasaktang pride. Sinubukan niyang magsalita pa, pero hindi niya kaya. Ang anak ko naman, bumaba ang tingin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang maisagot. Tumalikod sa akin ang biyenan sa dati niyang superior tone. Nakakahiya ito, sabi niya, lalaking ganyang edad na gumaganon. Ang nakakahiya, sagot ko ng mahina, ay gawing parang hindi karapat-dapat sa hapag ang iba. Kayo, senor, wala kayong ideya kung ano ang kahulugan ng magbanat ng buto. Huminto ang manager. Mga senor,
Kung papayag po kayo, sabi niya habang nagpapakita ng dokumento. Hiniling din ni Senor Rivas na kanselahin ang accommodation niyo po simula ngayong gabi. Sa halip, nag-book na po siya ng private suite hanggang katapusan ng linggo. Tiningnan nila siya. Ano ibig sabihin nun? Tanong ng manugang ko. Ganito po, sabi ng manager, binayaran na ng buo, may tanaw sa dagat. Walang nagsalita pa. Tiningnan ko lang ang anak ko. Pwede kayong manatili kung gusto nyo. Sabi ko ng mahinahon. Pero ngayon, malalaman nyo kung magkano ang mabuhay sa pawis ng iba. Naglakad ako papuntang elevator. Sa likod ko, nagsimulang tumaas ang boses. Nakipagtalo ang manugang ko sa manager. Hinihingi ng biyenan na makausap ang higher management at ang anak ko. Ang anak ko, tahimik lang akong tinitingnan. Nang magsara ang pinto, nakita ko ang reflection niya sa salamin. Mukha ng lalaking kakakita lang ng presyo ng Pride. Ang suite na ibinigay sa akin ng manager ay nasa top floor. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng sariwang simoy. Malaki ang kwarto, maliwanag, may teres na tanaw ang buong karagatan. Naglakad ako papuntang balcony at huminga ng malalim. Umugong sa baba ang dagat. Walang hanggan at walang pakialam. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang tunog na yon ay hindi kalungkutan, kalayaan. Kumuha ako ng baso ng wine at naupo sa harap ng abot-tanaw. Hindi ako nag-iisip ng paghihiganti o hustisya. Nag-iisip ako sa asawa ko, kung paanong ningiti siya kung nakita niya kung ano ang natutunan ng matandang asawa niya. Na minsan kailangang sumakit ang pagmamahal para maging karapat-dapat ulit. Habang lumulubog ang araw, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko. Si Sebastian, may dala siyang tray ng prutas at sulat. Mula po sa manager, Senor Rivas, sabi niya. At nagdalawang isip siya saglit. Nagtanong po ang anak niyo kung pwede kayong makausap ngayong gabi. Ngumiti ako nang hindi siya tinitingnan. Sabihin mo hindi ngayong gabi. Bukas po. Bukas. Marahil kapag natuto na siyang tumingin ng diretso nang walang pride. Tumango siya ng tahimik at lumabas. Isinara ko ang pinto at nag-iisa ako. Tinitingnan ang salamin ng langit sa dagat. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi pa tapos ang plano ko. Nagsisimula pa lang ang leksyon. Nagising ako bago pa sumikat ang araw. Madilim pang kwarto, pero umuugong ang dagat na parang kinakausap ako mula sa baba. Saglit akong nawala kung nasaan ako. Pagkatapos ay naalala ko. Ang suite na may tanaw sa karagatan. Ang parehong kwarto na natulugan ko noong nakaraang gabi. Sa wakas, payapa. Tumayo ako ng walang pagmamadali. Binuksan ko ang kurtina at pinapasok ko ang unang liwanag ng araw. Wala akong pagsisisi. Ang nararamdaman ko ay mas malalim. Isang bagay na tinuturo lang ng taon na kilalanin bilang hustisya. Nagbihis ako. Inimpake ang mga gamit sa maleta at bumaba sa lobby. Walang nakakaalam na alis ako ngayong umaga. Lihim akong nagpabook ng taxi papuntang airport sa tulong ng manager na nagpaalam sa akin ng may respeto. Sana po nahanap nyo ang hinintay nyo. Senor Rivas, sabi niya ng may mahinang ngiti. Tiningnan ko siya at sumagot. Hindi ko hinintay, pero nahanap ko rin. Habang naglalakad ako papuntang labas, amoy simoy at simula ang hangin. Huminto ako saglit para tingnan ang paligid. Ang parehong mga dingding kung saan ako, hinamak ilang araw na lang ang nakaraan. Ang parehong halway na nilakaran ko ng invisible. At gayunpaman, iba na ngayon. Hindi na ako naglalakad na may bigat ng paghamak, kundi may gaan ng taong wala nang inaasahan. Sumakay ako sa taxi. Nagtanong ang driver, isang binatilyo, kung nag-enjoy ba ako sa bakasyon. Sobra, sagot ko. Mas marami pa akong natutunan kaysa inaasahan ko. Tahimik ang biyahe papuntang airport. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga resort, palma, malinaw na langit, pareho pa rin ang lahat. Pero sa loob ko, may permanenteng nagbago. Dala ko ang maleta at isang sobre. Sa loob ng sobre, sula at dokumento, ang huling piraso ng plano ko. Nang makarating ako sa airport, humanap ako ng upuan sa harap ng malalaking bintana. Mataas na ang araw. Kinuha ko ang cellphone. Dinayal ang numero ng anak ko at naghintay. Matagal siyang sumagot. Tay. Matigas ang boses niya, kinakabahan. Ako nga, anak. May maikling katahimikan. Parang hindi niya alam ang sasabihin. Hinintay kita kagabi, sabi niya. Gusto ko na sanang makausap ka. Alam ko, pero hindi pa panahon. Sa kabilang linya, naririnig ko lang ang paghinga niya. Pagkatapos ay malalim na buntong hininga. Tay, napunta sa maling landas ang lahat. Hindi ko dapat. Pinutol ko siya. Ayaw ko ng paliwanag. Gusto ko makinig ka. Mahinahon ang boses ko. Pero may tamang bigat ang bawat salita.
Sa loob ng maraming taon, akala ko walang hanggan ang pagmamahal ng tatay, na walang makakasira doon, pero nagkamali ako. Kailangan din ng respeto ang pagmamahal. Lampas na kayo sa linyang iyon. At ang ginawa ko, anak, hindi para parusahan ka. Para maturuan ka ng natutunan ko sa panahon. Na lahat sa buhay ay may bayad, pati ang kawalang pakialam. Walang. Sumagot siya. Naririnig ko ang alon sa kabilang linya. Parang nasa terrace pa rin siya ng resort. Tay, sabi niya sa wakas ng nanginig ang boses. Hindi ko alam na ganon kasakit sa'yo. Alam mo, sagot ko ng mahina. Pero mas madali mong piniling magunwari. Kasi mas simple ang baliwalain ang sakit ng iba kapag nasa tuktok ka. Nagpause ako. Gusto ko tandaan mo to, anak. Hindi ako interesado sa pera, hindi sa pride. Gusto ko maintindihan mo na hindi binibili ang dignidad, pinagtatrabahuhan. At walang titulo, luho o kasal ang mas mahalaga kaysa tingnan ang tatay ng may respeto. Sa kabilang linya, mahaba, walang hanggang katahimikan. Hinawakan ko ang sobre sa kamay ko. May iniwan ako para sa'yo, patuloy ko. Nasa reception. Sabihin mo sa manager na ibigay niya kapag wala na ako. Basahin mo mag-isa, walang asawa o biyenan mo. Kapag natapos mo, may intindihan mo na ang lahat. Naririnig ko siyang huminga ng malalim. Tay, babalik ka pa ba? Tanong niya ng halos bulong. Hindi ko alam, sagot ko. Marahil kapag natuto ka ng tingnan ang lalaking nagpalaki sa'yo, hindi ang matandang sagabal. Binaba ko bago pa siya makapagsalita ulit. Hindi dahil sa galit, kundi may katahimikan ng taong hindi na kailangan pakinggan para maging tama. Inilagay ko ang cellphone. Tiningnan ko ang abot-tanaw sa bintana. Sunod-sunod na lumilipad ang mga eroplano, at bawat ugong ay parang muling pagsilang sa pandinig ko. Ilang minuto pagkatapos, habang naghihintay ng boarding, nag-vibrate ang phone. Text mula kay Sebastian. Natanggap na po ng anak niyo ang sobre. Senor. Binuksan niya sa harap ng dagat. Umiyak siya. Wala siyang sinabi. Nakaupo lang siya roon na nakatingin sa tubig. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng mahina. Sa labas, sumasalamin ang araw sa pakpak ng eroplano na parang salamin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga akong walang sakit. Inanunsyo ng speaker ang flight. Tumayo ako, kinuha ang maleta at naglakad papuntang boarding gate. Habang naglalakad, naririnig ko sa isip ko ang boses ng asawa ko. Malambot, puno ng pagmamahal. Tama na, Manuel. Pwedeng magpahinga ka na. Tumango ako ng tahimik at tumawid sa pinto. Hindi ko nakita, pero may magin ko. Nakikita ko ang anak ko na nakatayo sa harap ng dagat na hawak ang sobre. Hinahangin ang buhok, sinasalamin ng araw ang basa niyang mata. May magin ko kung paanong binuksan niya ang sobre nang hindi maayos. Nanginginig, hindi alam kung sisirain o ililigtas siya ng laman. Sa sulat na iyon, kinausap ko siya na hindi ko nagawa sa maraming taon. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko pa nasabi, na naramdaman kong nag-iisa ako. Na bawat sakripisyo ko para sa kanya ay hindi obligasyon kundi pagmamahal. Na ibinenta ko ang bahay hindi para bigyan sila ng luho, kundi para maramdaman ko pang bahagi ako kahit huli na. Sinabi ko rin na hindi ko siya lubos na sinisisi dahil alam ko na ang modernong buhay, pagmamadali, pride at impluensya ang nagbago ng pananaw niya. Pero hiniling ko lang ang isang bagay, na huwag niyang gawin sa akin ang ginawa ko sa tatay ko. Kailangan ko ring sabihin yon. Hindi rin ako perpekto. Noong bata pa ako, tinrato ko ang tatay ko ng walang pasensya. May unconscious contempt ng mga akala na sagabal ang matatanda. Iniwan ko siyang mag-isa sa bukid, habang hinahabol ko ang kinabukasan ko sa syudad. Bumalik ako ng huli na. Nakita ko siyang nakaupo sa silya niya na pagod ang mata, pero walang sama ng loob. Anak, hindi natin napapansin kung ano ang nawawala hanggang tumahimik na ang dalawa, sabi niya. Habang buhay ko iyong dala at marahil kaya, nang hindi sinasadya, kami ng anak ko ay nag-ulit ng parehong cycle. 2 henerasyon na pinaghiwalay ng parehong pagkakamali, kalimutan ang